Just worship the Lord. Just worship the Lord. Feel His presence today. Thank you, God. There is power in your name, Jesus. Every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na nandito ka sa oras na ito. Kapatid, pwede muna po tayong maupo. Damahin nyo lang ang presensya ng Panginoon. And today is Revival Sunday. Amen po ba? Sino po ditong nag-e-expect sa presensya ng Panginoon? Alam nyo po, wala kaming prepare na maganda, na special number. Alam nyo po, itong sinabi ko sa team at sa church. Magiging special tong Sunday na to kapag kinatagpo tayo ng Panginoon. Alam niyo po, nung first service, kinatagpo kami ng Panginoon. Parang ayaw na namin tumigil sumamba sa Panginoon. Sino pong gusto nun? Sinong gusto sambahin ng Diyos in spirit and in truth? Hindi lang pagtaas ng kamay, kundi buong puso mong ibibigay sa Diyos ang pagsamba mo. Amen po ba? Alam niyo po, gusto ko lang i-explain sa inyo ang revival. Alam niyo po, ang revival sa Latin daw po, ang revival ay vivo and re. Ang ibig sabihin po daw ay live again. Live again, kapatid. Kapatid, sino ditong namatay na? Wala pa naman. Thank you, Lord. Pero sino ditong feeling mo parang patay ka sa oras na ito? May nakakaramdam po ba ngayon ng gano'n na, Lord, ba't parang kulang? Parang may kulang sa akin, Lord. At alam nyo, itong umaga na to, pwede po ba, can a person be alive physically, but dry spiritually? Pwede bang buhay ka ngayon, pero sobrang dry ng spiritual mo, yung spirit mo? Pwede po bang mangyari yon? Sinong umaamin, minsan dry talagang spirit? Alam nyo, kahit ako, pastor, alam nyo po, nung ginagawa ko tong preaching na to this week, sobra yung nangyari sa akin. Sabi ko, Lord, tipong Lord, gusto ko nang sumuko. Ayoko na magpastor. Bakit ka ganun, Lord? Napapatanong na ako kay Lord. Pero pinakita ng Lord yung pagmamahal niya sa akin. Na ma-experience mo to kasi gusto kong ma-revive ka. At sino pong gusto ma-revive sa oras na ito? Amen. At alam niyo po, ano po ba ang spiritually dry? Ito po ba ikaw? You treat your faith like a routine. Kapatid, pupunta ka ba dito Sunday at Monday gano'n na lang ulit? At Sunday, dahil Sunday pupunta ka dahil napipilitan ka. Yun po ba ang nangyayari sa atin? Ganun po ba? Or di kaya you're not passionate about God, hindi ka na passionate katulad ng dati. Nung unang minahal mo si Lord, hindi ka na ganun katulad ng dati. Tama po ba? Nung una mong nakilala ang Diyos, sobrang gusto mo siyang ma-encounter. Tama po ba? Gusto mo siyang makita. Ganun ka-passionate ang isang Kristiyano dati. At dahil nagiging spiritually dry, nag-iiba po. You treat your faith like a have to and not a get to. Yung kailangan mo kasi, hindi gusto ko kasi. Sino po gusto ng presensya ng Panginoon? Amen. At alam nyo, today po, we will worship like never before. Hindi na tayo sasamba ng ganun na lang. Sasamba tayo ng sobra pa. Amen po ba? Amen. At alam niyo po, you've closed your eyes to Jesus' mission. Alam niyo po, minsan ganito na nangyayari eh. Gusto na lang natin, a-attend na lang ako, pero hindi ko i-share si Lord. Okay na lang to. Masasave naman ako eh. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Gusto niya i-share mo siya. Tama po ba? Amen. Alam niyo po, bakit natin pinag-uusapan ng spiritual? Alam niyo po, lagi tayong physical. Tama po ba? Laging physical ang gusto natin. Pangangailangan natin sa physical, pagkain, pera, kung anong pang achievements ang gusto natin, pero spiritual natin, hindi natin nakikita.
At tinan mo po, kinausap ni Nicodemus si Jesus, sabi ni Jesus, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time in his mother's womb and be born?" Literal po bang sinabi ni Jesus to? Literal po ba? Pwede po ba kayong bumalik sa sinapupunan ng nanay nyo at ilabas ulit? Pwede po ba? Hindi. At ano po ang sinasabi ni Jesus dito? Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." At alam niyo po, nung wala pa tayo kay Lord, patay ang spirit at ang flesh natin. Tama po ba? Pero nung nakilala na natin ang Lord, siya ang nagbuhay sa spirito at sa flesh natin. At nagpapatunay lang dito, kapatid, na may espiritu ka. Hindi pwedeng flesh lang. Amen po ba? Na hindi ang pangangailangan lang ng flesh mo, pangangailangan din ng espiritu mo. Oo, masaya ka dito, nakukuha mo lahat ng bagay mo, pero may sustansya ba ang espiritu mo? Baka wala na. At dito po nagpapatunay na everyone has a spirit that needs to be revived. Na gusto natin bumalik sa dating tayo. Amen po ba? Na passionate sa Diyos. Ito po ang tanong ko sa inyo sa umaga po na ito. Alam niyo po, walang kakaiba. Wala kaming ginawang kakaiba. Pero nararamdaman niyo po ang presensya ng Panginoon. Tama po ba? Ang sarap sumamba eh. Ito po ang tanong sa araw na ito, is your spirit alive or dry? Kung titingnan mo yung sarili mo, i-assess mo yung sarili mo, buhay ka ba ngayon? O dry ka ngayon, kapatid? Lord, parang ayokong sumamba ngayon. Lord, hindi ko feel. Kasi mainit po, no? Hindi ko feel. Hindi ko feel, gusto ko na lang matapos to. At babalik na ako sa dati. Ganun po ba tayo? At alam niyo po, para maging alive ulit ang spirit natin, we need the divine presence of God to be revived. Kailangan natin yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po ako magpipreach ng matagal, pero gusto ko lang po explain sa inyo ang tunay na revival. Alam niyo po, when there is revival, there is restoration. Naniniwala po ba kayo dyan? Sino pong gustong, Lord, gusto kong i-restore mo ko? Alam niyo po, pag sinabing restoration, ibabalik ka na brand new ulit. Yung dati mong ulit, yung masigla mong katawan, yung masigla mong gusto mong i-restore ka ulit ni Lord. Sino gusto pong i-restore ni Lord sa oras na ito? O baka sa pamilya nyo, magulo kayo sa pamilya nyo, at hindi mo maintindihan anong gagawin mo, pwede kayong i-restore ng Diyos sa oras na ito. Dahil sa revival. At bakit ko po nasabi yan? In Isaiah 57:15, the high and lofty one who lives in eternity, the holy, the Holy One. Sino po yung Holy One? Ang Diyos. Says this, I live in the high and holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restored the crushed spirit of the humble and revived the courage of those with repentance heart. Ang ganda po, no? Repentant heart. Alam niyo po, nung binabasa ko tong verse na to, ano po maiintindihan natin dyan? Ang Diyos natin ay mataas. Tama po ba? Holy One. Napakataas ng Diyos natin. Pero paano mo maaabot ang Diyos mo, kapatid? Paano mo maaabot ang Diyos mo? Ano po ang sinabi? Kailangan natin maging isang sagot lang. Kailangan natin maging humble. Kung mataas ang Diyos, para mapansin ka ng Diyos, kapatid, kailangan down to earth ka. Kailangan kaya mong magpakumbaba para maabot mo ang Diyos. At alam niyo po, yung crushed spirit, it is so hard to move when we have crushed spirit. Tama po ba? Na-experience nyo na po ba yon? Ang hirap.
Hirap sumamba, ang hirap mag-ministry, ang hirap pumunta sa church na to, hindi okay eh. Crush na yung spirit ko eh. At alam niyo po, baka mamaya kasi, ang akala natin lagi, ano po? Baka kasi akala natin lagi depression. Kasi akala natin physical na bagay. Tama po ba? Laging physical. Pero yung spiritual natin, kailangan din natin ayusin. Na baka may crush spirit ka ngayon sa oras na to, kapatid, hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo ng Diyos sa oras na ito. Alam niyo po ba, ang prayer ko lang kagabi pa, habang sumasamba kami ng team, kaya nandito po ang team, samahan niyo ako. Hindi ko alam kung paano tayo gagamitin ng Diyos Hindi ko alam. At hindi ko pwedeng pekein to. Hindi ako pwedeng gumawa ng storya sa mga tao. Gusto ko ma-experience nila ang tunay na Diyos. At tuloy lang po natin. Restoration, alam niyo po ba, revival is returning to God and His. Ibabalik ka sa gusto ng Diyos at kung anong gusto niyang gawin mo. Yun yung revival, yung restoration. And outpouring of His power and grace. At ipapakita ni Lord yung power niya sa iyo, kapatid. Kung hindi ko alam kung hindi okay ang buhay mo ngayon, kaya kang i-restore ng Diyos. Kung hindi okay ang work mo, kaya ni Lord i-restore yan. Kung kailangan mo ng healing, kaya kang pagalingin ng Diyos sa oras na ito. Naniniwala ako, kayang gumawa ng Diyos ng miracle. Amen po ba? At alam niyo po, when there is revival, there is transformation. When there is revival, there is transformation. Bakit po? God's Spirit will transform and empower His people. Tayo po yun, kapatid. Hindi pwedeng kapag tinanggap mo ang Diyos, hindi ka niya babaguhin. Amen po ba? Gusto ka niyang ayusin. Sino po dito sinasabi niya, may flaws ako, Lord. Hindi ako perfect, Lord. Hindi ako magaling, Lord. Pero God can transform you. Kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang ayusin. Kaya kanyang mahalin kahit ganyan ka. Ganun ang mabuting Diyos. Amen po ba? At ito po ay sa Acts 2, nung the day of the Pentecost. Alam niyo po ba yun, yung Acts 2, in the day of the Pentecost? Yung pinore out ng Lord, yung Holy Spirit, kinatag po yung mga tao. Nabasa niyo po ba yun? At ang sabi po dun sa mga last verses, sabi po dun, they devoted, ito po kasi nakatagpo na nila ang Diyos. Na-experience nila ang Diyos. At sabi po, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Dinivote na nila yung sarili nila. Kasi transform na sila ni Lord. Naintindihan nila na ang kailangan nila ay pagsunod sa Diyos at hindi pagsunod sa mundong ito. Binago ng Diyos. At ang sabi po dito, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. At tulad ng ginagawa po natin ngayon, nandito tayo sa templo ng Diyos, naniniwala tayo, ito po ay holy ground. Amen po ba? Here is holy because God is here right now. And I believe in that. At sumunod po, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Binigyan sila ng spiritual gifts and all the believers were together and had everything in common. Bakit ko po ito nilagay? Sana po, pumunta po kayo ngayon, alam niyong Revival Sunday, common po sa atin, ang meron po sa atin ngayon, gusto natin ma-experience ang Diyos. Amen po ba? At wag po kayong titingin sa amin. Wala po sa amin ang kapangyarihan. Na kanino po? Nasa Panginoon. Hindi po namin kaya kayong baguhin. Nasa Diyos ang pagbabago. Wala po sa amin. At ang sabi po dito, praising God and enjoying, kaya pala kumakanta, umaawit, sinasamba ang Diyos, the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.
dinadagdagan ni Lord kasi nakikita ni Lord, natutuwa ang Diyos kapag sinasamba mo siya. Minsan po ba naisip nyo na pag sabay-sabay tayong kumakanta, naisip nyo po ba, Lord, mapapansin mo po ba ako? Baka siya lang ang mapansin mo. Minsan po ba ganon? Alam niyo po, kapag sumasamba ako kay Lord, kapag sa madaming tao, kapag nandito, sabi ko, Lord, sana mapansin mo ko. Sana makita mo yung pagsamba ko, kahit di ako nakikita ng tao. Kahit hindi ka nakikita ng tao, gusto mo lang sambahin ng Diyos. Amen po ba? Ng buong puso at ng katotohanan. At alam niyo po, kung gusto niyo po, ito po ang ginawa ng disciples. Ito ang nagbago sa kanila. Alam mo, they read the word, they pray together, they worship together, at syempre, pinapakilala nila ang Diyos. Gamit ang buhay nila. Pinapakilala nila. Ang tanong ko po sa inyo, kapatid, mahirap po ba gawin yan? Oo, pastor, kasi magulo na yung mundo ngayon. Oo, pastor, kasi may kailangan akong bayarang kuryente, kaya hindi ako makapagbasa ng Bible. Oo, pastor, mahirap. Mahirap sumamba ngayon, pastor. Kasi hindi ako blessed ni Lord eh. Alam niyo po, ang dami ko nang hiningi kay Lord na hindi niya sa akin binigay. Pero hindi, lagi ko, alam po ito ng asawa ko, na alam niya, nasasabihin ko lagi, wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo. Kung hindi ibigay sa atin ng Diyos, magpasalamat tayo. At alam niya ng asawa ko, kung gaano kami umiiyak nitong week na to. Magpapasalamat tayo sa Diyos, sasamba tayo, kahit anong mangyari. At ipapakalat natin ang salita niya. At alam niyo po, true enough, the Spirit will transform you to do His will. Tutulungan ka ng Diyos para gawin mo yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Kasi nagpapasakop ka sa Kanya eh. Gusto mong gawin kahit hindi mo gusto, gagawin mo kasi para kay Lord. Amen po ba? Gusto, gagawin ko to kasi sa iyo to, Lord. Pagmamahal ko to sa iyo. Gagawin ko to. At alam niyo po, when there is revival, there is ignition. Sino po ditong gustong maging on fire ulit kay Lord? Gusto ko, ikaw ang nagsasabi, gusto kitang ma-experience today, God. Nang totoo, Lord. Gusto ko ma-experience ka. At alam niyo po, ito po yung sa Acts 2. Pinore out ng Diyos ang Spirito niya sa tao. At naniniwala po ako na kung ang Diyos natin ay same. Tama po ba? Noon, ngayon, at magpakailanman. Same siya. At kung kaya niyang gawin, ipa-experience yan dun sa mga tao na yan, sa atin din, pwede din. Amen po ba? Kung gugustuhin natin. At alam niyo po, pina-experience sa kanila at pinakilala nila sa ibang tao, nagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe para lang ipakilala ang Diyos. Natunay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. At alam niyo po, when God sends revival, He uses His. Agree po ba kayo dyan? Sinong gagamitin ng Diyos? Yung nasa labas? Nandito ka, kapatid, kasi may gagawin ka. Kasi may gagawin sa iyo ang Diyos. May babaguhin sa iyo ang Diyos. Hindi pwedeng ganyan na lang. Kaya kailangan natin ng revival. Alam niyo po, yung church na to, umabot to ng 700, umabot po to ng 900, dahil may revival. Masigla ang church, masaya ang church. At dahil nung pandemic, alam niyo po, naging spiritually dry yung mga tao. Kasi bakit? Yung needs ng physical ang kailangan nilang hanapin. Kailangan kong hanapin. At nakalimutan na kung paano sumamba katulad ng dati. And we want to worship God like never before. Amen po ba? Gusto nating sumamba sa Diyos ng higit pa sa dati nating pagsamba. At ba't ko po nasabi to? In Joel 2, ito po ay future. Pre-prophesy po ito ni Prophet Joel. At ginamit din po ito sa Acts 2, kung titingnan nyo po,
Then after doing all those things, ito po ay malapit na sa katapusan ng mundo. I will pour out my spirit upon all, ano po? People. Ibubuhos ko ang espiritu ko sa inyo, mga anak. Sino po anak ng Diyos? At tingnan niyo po anong sabi ng Diyos. Your sons and daughters will prophesy. So may spiritual gifts kahit sa panahon na to, kapatid. Hindi patay ang Diyos. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos mo. At sabi po dito, your old men will dream dreams. Kahit matanda ka na, mangangarap ka pa din. Hindi porket matanda ka na, sasabihin mo, wala na, tapos na ako, sila na lang. Hindi, kapatid. May gagawin pa din sa iyo ang Diyos. May gagawin sa iyo ang Diyos. And your young men will see visions. Yung mga youth, may kita nyo na ito, ginagawa mo ngayon, magbe-benefit ka. Na itong pagsamba mo sa Diyos, matutuwa ang Diyos. At naniniwala po ko na itong church na to gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Nagpa-prophesy po ako today na ito po, palalakihin to ng Diyos. At ipapakita ng Diyos ang glory niya sa atin. Na hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya. All glory belongs to Him. In those days, I will pour out my spirit even on servants, men and women alike. Kahit servants, ibibigay ko yung spirit ko. And I will cause wonders in the heavens and on the... Kayang gumawa ni Lord ng miracle sa oras na ito, kapatid. Kung maniniwala ka. Kung maniniwala ka, kayang gumawa ng Diyos ng miracle sa oras na ito. Kung imposible yung paggaling mo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kung imposible yung sitwasyon mo, kaya kang alisin dyan ng Diyos sa sitwasyon mo. Kung malaki yung problema mo, mas malaki ang Diyos mo. Kaya niyang gumawa ng miracles, kapatid. Kailangan mo lang, you need to have faith in Him. Kapatid, kung hindi ka tumapak, paano gagawa ang Diyos kung ikaw mismo ayaw mo naman ma-experience siya? Kailangan mong tumapak, kailangan mo maniwala bago mo ma-experience. Amen po ba? Kailangan mong maniwala, kailangan mong tumapak. Kasi hindi papakita ng Diyos yan kung hindi ka naman naniniwala sa Kanya. Kahit hindi mo nakikita. Blood and fire and columns of smoke. The sun will become dark. Di po ba nagkakaroon na tayo ng solar eclipse? Tama po ba yun? Yung sun nagdidilim. At ito ay science. Tama po ba? Pero isipin nyo po, sa Bible, nung hindi pa uso yung science, prinapisay na to na yung sun magdidilim. Totoo po ba ang Diyos? Totoo. At nangyayari po yan. Amen po ba? Tingnan nyo po yung signs, ha? Ano po yung sumunod? The moon will turn blood. Di ba nakita nyo po yung yung naging trending dati, yung blood moon? Tama po ba? Nangyari na po yun. So sabihin, nagpapatunay na tayo, na sa last days na tayo. Hindi ko po sinasabing tinatakot po kayo. Pero ini-equip ko po kayo. Amen po ba? Na maging ready tayo na itong panahon na to, hindi tayo pwedeng kung ano na lang na Kristiyano. Kailangan genuine Christian tayo. Kasi totoo na ang mga nangyayari sa mundong to. And this is the reality. Before the great and terrible day of the Lord arrives. Salita po niya yan at hindi ko po salita na ito po ang mangyayari. Pero ito po ang maganda. But everyone who calls on the name of the Lord will be, sino po ditong saved na? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala ka na, Lord, save na ako. Kasi tinanggap kita bilang Lord and Savior ko. Ikaw ang magliligtas sa akin. At kahit may terrible times or days, meron tayong Savior. Yun ang maganda, kapatid. May Savior ka. At tayo po, sino po nagsasabi gusto niya lumaki ang church? Pag sinabing church, yung tao po, hindi po yung building na to. At magpapagawa tayo ng malaking church kasi madami na tayo. Amen po ba?
Yun yung gusto natin mangyari. Kung naniniwala ka na itong church na to ay ginagamit ng Diyos, kailangan suportahan mo, kapatid. Kasi ginagamit ka ng Diyos eh. Mas mabuting ginagamit ka kaysa hindi. Tama po ba? At naniniwala tayo sa promise ni Lord. He will bring us to a good land. At kung gusto natin lumaki, alam niyo po may isang preacher, sabi diyan, you never have to advertise a fire. Pag may nakita po kayong sunog, pupunta po kayo agad. Tama po ba? May sunog eh. Kailangan pa ba sabihin sa'yo ng kapitbahay mo? Hindi na. Nakikita mo palang pupunta ka na. Everyone comes running when there's a fire. Likewise, if your church, tayo daw, is on fire, gusto natin maging on fire, amen po ba? You will not have to advertise it. Hindi na natin papahirapan yung sarili natin na ipakita na totoo ang Diyos natin. Bakit daw po? The community will already know it. Alam na kagad nung taong nasa labas na merong glory dito. Sa church na yan, nafe-feel ko yung presence ni Lord. Nandito ang Diyos. Hindi mo na kailangan ipakita, hindi mo na kailangan sabihin, makikita na nila agad. At yun ang gusto natin mangyari sa simbahan na to. Amen po ba? Yun ang gusto natin. Yun ang gusto natin kasi parte ka ng simbahan, ng church. At sino po nagsasabi dito gusto niya ng revival sa oras na to? Sasamba po tayo sa oras na to. Revival can happen if we earnestly seek Him. Alam niyo po, hindi porket nagtaas ka ng kamay, makikita mo na agad si Lord. Kailangan mong tumagal sa pagsamba hanggat makamit mo yung presensya niya. Alam niyo po, yung asawa ko kagabi, hindi makahinga kasi ina-allergy. At ako kailangan ko maghanap ng gamot. Hanap po ako ng hanap ng gamot. Hanap ako ng hanap, Lord, nasan yung gamot? Wala akong makita. At alam niyo po, hindi ako tumigil. Hanap pa din ako, umuulit-ulit ako, hanggang nagkaroon ng gamot. May nilabas na gamot ang Diyos. Ganong kalupit ang Lord. Di ba sabi nga, seek Him first, the kingdom of God, and all these things, tama po ba? Isik mo muna si Lord. Gusto mo muna i-bless ka kaagad. Gusto mo muna ma-add sa'yo agad eh. Seek Him first. Ayaw natin na pupunta tayo dito sa church, paulit-ulit lang. It's like a routine. No, kapatid. Gusto natin ma-experience yung glory ni Lord every Sunday. Amen po ba? Gusto natin ma-experience siya. Kailangan natin siya i-seek. At hindi lang po i-seek. Revival can happen if we invite Him in our... Kung iimbitahan mo siya sa buhay mo. Kasi paano gagalaw ang Diyos sa'yo kung hindi mo siya iimbitahan sa buhay mo? Paano kanya i-restore kung ayaw mo naman? Paano kanya itatransform kung ayaw mo naman, kapatid? Paano kanya i-ignite kung ayaw mo naman? Nasa'yo pa din ang desisyon kasi may free will ka. Kailangan mong piliin ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Iimbitahan natin ang Diyos sa oras na ito na gumalaw sa atin. Amen po ba? At hindi lang po yan. Revival can happen when we humble our hearts. Sasamba tayo kung gusto mo lumuhod. Lumuhod ka kasi karapat-dapat ang Diyos sa pagluhod mo. Mahirap, Pastor eh. Anong mahirap? Siya nga nagpapako sa krus eh. Umangal ba sa'yo? Walang inangal ang Diyos, pero kundi mahalin ka lang ng buo. Mahalin ka lang ng sobra-sobra. Yun ang gusto natin gawin. Lord, sasambahin ka namin, mamahalin ka namin. Dakila ka, Diyos, tunay kang Diyos, wala kang katulad, Panginoon. At naniniwala kami na itong oras na to, revival is here today. Kapatid, tumayo tayo. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Can you lift those hands today? Kapatid, kung may isipin yung anak mo, sambahin mo ang Diyos. Open up your hearts today. Open your spirit today. Just worship Him. Just pour out everything to God. Jesus, you change everything. Chains fall here.
Don't stop change now. Don't stop. everything. Chains fall, fear bow here now. The God of miracles Jesus, you is here right change. See, now. lives are healing now. Lives healed. Oh, bow right here, right now. Now, Jesus, you change everything. Change. Oh, you change everything. So we praise your name. You change everything. Oh, you change everything. Here now, Jesus, you change everything. Life, up this now, Jesus, you change everything. Jesus, you change everything now. Jesus, you change everything. Jesus, you change everything. Jesus, you change everything. Don't stop now, brothers and sisters. Oh, you change everything. Just keep worshiping Him. So He deserves praise it. your name, He God. deserves it, kapatid. Oh, we praise Don't your stop name. now. We praise Just your keep name. pushing. Oh, we worship Keep you. pushing. Oh, open up your mouth and Spirit. sing. Open up your Spirit. mouth and declare yes, your God. praises. Kapatid, I believe God is doing. The Lord is here. Kapatid, kung yan ang panalangin mo, Lord, gusto kong bumalik sa'yo. Gusto kong i-restore mo ako, Lord. Gusto kong ma-transform, Lord. At Lord, gusto ko ulit ma-ignite. Maging on fire sa pagmamahal mo, Lord. Kapatid, kung yun ang prayer mo, at yun ang gusto mo ngayong gawin, kapatid, inaanyayahan kita sa altar ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo ng revival sa buhay mo, sa sarili mo, come to the altar of the Lord. Huwag kang mahiya. Kung gusto mo nakakamdaman mo yung presensya ng Panginoon, huwag kang magstay dyan, kapatid. Don't just stay there. Come to the altar of the Lord. God is doing, God is moving. Come. As you Come. come, will Kapatid, you ikaw ang meet mawawalan. me here again? Ito ang paniniwala natin. Gusto natin ma-revive. Gusto natin yung spirit natin hindi maging dry. Sige, come. Hindi dyan ang gusto ng Diyos sa'yo. Maniwala ka. Hindi dyan ang gusto sa'yo ng Diyos. Hinahanap ka ng Diyos at ikaw ang dapat pumunta sa Kanya. At kung hindi niya makikita yan sa'yo, paano mo siya hanapin? Meet me here Kung ikaw again mismo ayaw mo siyang now. puntahan. Oh, we want your Come to the presence, altar of the God. Lord. Oh, fill Come. this place, God. You will experience the goodness of God. Oh, we want. Not enough, God. Unless you come, meet me here again. Oh, 'cause you're all we want, you're all I need. Oh,
dry bones awaken. The Lord is in this room. You are here in this place. You are here. Just continue to worship the Lord. Sambahin mo lang siya, kapatid. Alam mo, ang pinakamagandang pagsamba na gagawin mo ngayon, yung boses mo, gamitin mo sa Panginoon. Ang magandang pagsamba sa Diyos ngayon, ang puso mo, ang gamitin mo sa Diyos. Yun ang gamitin mo sa oras na ito. Yun ang tunay na pagsamba. Naniniwala ako na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. At naniniwala ako kaya kang pagalingin ng Panginoon. In Jesus' name, there's power in your name. Provision is here. Miracle is here. Revival is here right now. Worship. Lord. Jesus. Yahweh. Yahweh. My heart is yours forever. My heart and my soul is yours, God. Heart is yours forever. Oh, everything I am, God. My heart is yours forever. It is yours. My heart is yours forever. So we declare it out, but we offer it to you, God. Heart is yours forever, God. My heart is yours forever. Oh, everything, God. Heart is yours forever. My heart and my soul. Heart is yours forever. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, God. Heart is yours forever. Everything is yours, God. Oh, heart is yours forever. Oh, we worship you, Lord. Oh, heart is yours forever. Everything, God, is yours. Life is yours forever. So we offer it all to you. Life is yours forever. So we will live worshiping you. Life is yours Life is yours forever. So we surrender everything to you. Life is yours forever. So God, use us mightily. Use us mightily, God. Oh, we surrender it all to you. Life is yours Hallelujah. May it be a pleasing worship you, sacrifice to God. you. We worship you. Hallelujah. Revival is here because God is here. Sino sa inyo naniniwala narito po ang Panginoong Diyos? God is here. And He is able to restore you, transform you, and ignite you. Narito po ang Panginoon. Last night, my son was asking me to close the service in prayer. But I know it would be difficult. I know the Lord will be moving in this place. Ano po? And I was standing in the altar kanina po doon. Sa totoo lang, ayoko na po umakyat eh. Masarap po na sa altar ng Diyos. Tama ho ba? Masarap po sa altar ng Diyos. At kung iniisip niyo po na kung madalas pag lumalapit po kayo dyan, kami po na nandito, baka sila pastor, hindi yan nakakaranas ng spiritual dryness. Kasi pastor na yan eh. Hindi po. Ano po, sometimes we feel like we should be the one in the altar.
Because ano man yung struggle nyo, struggle din po namin. There will be times it will be difficult for us. But alam niyo po, maganda lang, may Diyos tayong nalalapitan. Ano ho? Amen ho ba doon? Siya po ang pinagmumula ng ating lakas. At naniniwala po ko ngayong umaga, palalakasin ka ng Panginoon. Lumapit ka sa altar niya, ano man yung hinihingi mo, ang Diyos hindi mapagkait, kapatid. I believe God sees your heart today. And He is here. We are His people. He is our God. Amen po ba? Naniniwala ako, ang paglapit mo ngayon ay hindi babaliwalain ng Diyos. Today, just open your heart to receive from God. At alam niyo po kanina, sabi po doon, paano ba natin aabutin ang kataas-taasang Diyos? Paano ba natin aabutin ang kataas-taasang Diyos? Simple lang po. Bagamat siya yung kataas-taasang Diyos, para maabot natin siya, kailangan natin magpakumbaba. And as we humble ourselves to God, He will reach out to us and He will lift us up. Kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen ho ba doon? At ngayong umaga, naniniwala ako, narito ang Diyos at kinakatagpo ka ng Diyos. Alam niyo po, I just would like to join you in the altar of God because every one of us needs God. Before we pray, let's continue to worship the Lord and let's just allow the Holy Spirit to move in our lives. Speak to the Lord. Open your heart. Worship Him. This is your time with Him. He will touch your life like never before. Oh God, we worship You. Oh, we worship You, God. Hallelujah. Hallelujah. God, we worship You. Oh God, we worship You.
set a fire, God, that I can't control. I want more, God. More of you, God. I want more of you. I want more, God. I want more of you. Only you, God. I want more of you. Oh. I want more of you, God. Hallelujah. Yes, God, we want more of you, God, sa buhay po namin, Panginoon. Lord, fill us right now with your Spirit, Lord. Revive us, God. Revive us, Lord. We need you, God. Oh, we need you, God. Open up your mouth and sing. Holy you, God. And fill our hearts, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for your presence today. We thank you for touching our lives, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, lahat ng ito ay nakikita mo, lalo na po ang puso namin, Panginoon. At alam mo po ang kondisyon ng aming buhay, Panginoon. Lord, we don't want to just exist, Lord. We want to be excited about life and about your purpose in our lives, Lord. Panginoon, hayaan niyo po na matapos po ang service na to, hindi po matatapos ang aming experience sa iyo, Lord. Babaunin po namin sa aming tahanan, sa aming pagharap sa araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, ang aming natutunan at aming naranasan ngayon. Continue to fill us, Lord, so that whatever, Lord God, is lost will be restored, Panginoon. Ano man po ang nawala sa panahon ng pandemya, Panginoon, Lord, ito man yung kagalakan namin, kasiglahan namin, kalakasan namin, kapayapaan namin, panauliin mo, Panginoon Diyos. Maging ang kalusugan namin, Lord, sino man na may sakit o karamdaman ngayon, you are the God who is able to heal, Lord God. So, Lord, we believe right now by faith, Lord God, that you are touching our lives, Lord. You are restoring our soul, Lord God. You are continuously reviving our spirit, Lord. At Panginoon, marami pong salamat. Hindi lang po ito umaawit kami. There will be a transformation in our lives, Lord. Na paglabas namin dito, may pagbabagong makikita ang ibang tao sa amin, Lord God. Sa aming pamumuhay, sa aming pag-uugali, Lord God. Because you are at work in our lives, Lord. So we believe today, you are transforming our hearts and our minds. Hindi lang kami dito para ma-experience ka, Panginoon. Para mabago mo rin kami, Panginoon. And Lord, continue to ignite our hearts to be on fire for you. So that we would be able to share you to others, Lord. Lord, ang lahat ng ito ay para ma-share ka namin sa iba, Lord. Father, we ask that you would guide our lives. And you will pour out your blessing and your spirit upon our lives, Lord. Salamat po, Panginoon. Sinasamba ka namin at nagpapasalamat kami sa iyo. Lord, hindi mo kakaligtaan ng sino man ngayong umaga. Wala kang kakaligtaan sa amin, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, hinihipo mo ng iyong mapagpalang kamay. At lalabas kami sa lugar na to. Bless kami. Matagumpay kami. Pinagaling mo kami, pinalakas mo kami. Dahil gagamitin mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. San man tayo naroon, mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Let's lift our hands to the Lord. As we lift our hands, we're giving Him all the glory that He deserves. Siya lang po at wala nang iba. Panginoon, wala nang iba kundi Ikaw ang aming sasambahin at pupurihin. Nandito kami. We are offering our lives to you, Lord God, as a living sacrifice, holy and pleasing to you. This is true and proper worship, Lord, that we give our lives to you. We honor you today, and as we go out of this place, hindi lang kami blessed, we will live according to your will. Because your Spirit will help us, will enable us to do your will. Lord, we honor you today, and we give you all the glory, the blessing, and the worship. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah.